Hello guys! Welcome to my vlog. And for today's video, may panibago na naman tayong putahe. Yung lulutuin natin today is isa sa mga budget na ulam. Nakakasya na up to 4 person. Depende kung ilang kilo yung bibilhin ninyo. So, nagisa na ako dito ng luya, bawang, at sibuyas. So, dito sa part na to, inuna ko na yung luya kasi usually talaga pag merong luya yung lulutuin ko, inuuna ko talaga yung luya para mas ma-toasted siya. Tapos saka ko ilalagay yung bawang and then yung sibuyas. Isa rin tong ulam na to guys sa mga tipid na ulam kasi yung ingredient natin is yung ating pinaka-main na ingredient and then maglalagay lang tayo ng sibuyas, bawang, luya, asin, paminta or kung naglalagay kayo ng MSG, okay lang din. Kapag toasted na yung ating sibuyas, bawang at luya, pwede na natin isunod yung ating star of the day, tahong guys! So itong tahong na to, nabili ko to for only 25 pesos lang ang per kilo. So bumili na ako ng 3 kilo. Para marami-rami na rin yung makakain namin. So itong tahong na to, fresh pa talaga to siya nung binili ko. Kasi manamis-namis pa yung laman niya and yung sabaw niya na produce nung ating tahong. Kaya hindi na rin ako naglagay pa ng ibang pampalasa dito. Sa inyo guys, magkano kilo ng tahong? Comment nyo naman dito para alam ko kung magkano. And comment nyo na rin kung taga saan kayo para ma-shoutout ko kayo at malaman ko kung hanggang saan nakaabot itong video ko na to. Sa part na to guys, igigisa lang natin yung ating tahong sa sibuyas, bawang at luya kanina. And hindi na rin pala ako maglalagay dito ng asin at ng sabaw kasi kung saan na nagpo-produce ng sabaw yung tahong. And at the same time, yung napoproduce ng tahong na sabaw is medyo maalat na rin siya. So kung kayo guys, depende sa inyo kung sinusundan nyo man tong ingredients ko and yung way ng pagluto ko. Depende sa inyo, pwede kayo maglagay ng MSG, pwede nyo rin lagyan niya ng mga gulay gaya ng sayote, or dahon ng malunggay or dahon ng sili, parang tinola style ba? Kasi alam nyo nakaraan, bago rin ako magluto nito, nag-search din ako kung ano rin yung magandang luto sa tahong bukod dito sa paggigisa lang. So meron akong nakita na ginawa niyang tinolang tahong. So next time itatry natin yan. Kasi nung mga time na to guys, galing pa akong biyahe. So pagod talaga yung katawan ko para lumabas pa at bumili ng mga ingredients. So kaya ang ginawa ko, ginisa ko na lang ng ganito para simple lang pero masarap pa din. So gaya nga ng sabi ko kanina, simple lang yung pagluluto dito. Gisa-gisa lang tayo dito and tatakpan din natin. So kung makikita niyo, merong isa na napahiwalay sa kanyang shell. So ganito kataba yung tahong na nabili natin guys. Fresh na fresh talaga. So dito, after natin igisa-gisa, is tatakpan lang natin to para makapagkulo rin siya ng maayos at makaproduce na siya ng sabaw. Dito sa part na to guys, is kumulo na yung ating tahong. Unang kulo ito, so naglagay lang ako dyan ng MSG na konti. Pero hindi ako naglagay ng asin dito guys. So kung makikita ninyo, ayan, may na-produce na siya na sabaw. Puti yung sabaw niya. So isa yan sa indication na fresh yung ating lumpia. And at the same time, malinis siya. Wala siyang mga buhangin-buhangin sa loob, walang bulok, ganyan. Maganda yung tahong talaga na to guys. Kaso lang, hindi naman siya kalakihan. Hindi kagaya nung iba namin na nabibili na malalaki talaga yung tahong. Pero ito, bite size, okay na din siya. Talagang malalasap mo na rin talaga yung tahong dito. So, hihintayin lang natin na kumulo ito ng kumulo hanggang sa maging okay. Guys, huwag nyo hayaan na undercook yung ating tahong ha kasi baka magkosto ng pagdudumi at pananakit ng tiyan. Kasi alam nyo guys, kahit anong seafoods, kahit anong seashells na lulutuin natin, kailangan talaga lutong-luto. Huwag nyo rin ipa-overcook kasi usually yung ibang seafoods or yung ibang seashells is medyo tumitigas na siya kapag overcook na at saka hindi na siya magandang kainin. Kaya mas maganda pa din yung tama lang yung pagkakaluto. Alam nyo guys, kapag merong magaganda at malalaking tahong na available dito malapit sa amin, bumibili kami and yung isa sa potahe or sa luto na ginagawa namin dito is iniihaw namin. Ihaw lang talaga guys. So, inantay lang namin na maluto yung pinakalaman sa loob and then pwede nyo na siyang kainin. So, dito sa part na to guys, luto na yung ating tahong. And it's time to eat guys! Kain na tayo! At parte na natin yan ng suka na may bawang. So hanggang dito na lang guys ang ating vlog. And thank you so much for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin para sa next video. Bye guys!